hindi na nga po mapigilan na magsalita ni Attorney Salvador Panilo at binanata na itong si Claire Castro at the same time ang tagapagsalita ni Tambaloslos na si Attorney Atras Abante kung saan panay fake news na lang at galit na galit po sila dito po sa ginawa ni Senator Bato kung saan nag-share po si Senator Bato nitong EI kung saan ay nagsasabi ng positive kay Vice President Sara at binabatikos po itong prosecutors panel ng House of Representatives at mga pro-impeachment ni VP Sara. And of course, yung sinasabi ni VP Sara din kung saan ay magpinsan nga itong si Claire Castro at si Franz Castro, hindi matanggap ni Franz Castro at ni Claire yan. At sinasabing fake news daw itong si VP Sara. Pero mga kababayan, alam niyo ba na numero 1 na sila po ang source ng fake news. And of course, sinasabing fake news din po si Attorney Harry Roque. Pero si Attorney Harry Roque ay pinapakalatan din ngayon ng fake news ng Department of Justice. Sige, unahin muna natin itong banat ni Attorney Salvador Panilo. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like and share ng video natin. Maraming salamat mga kababayan. Sa fake news, sa inyo nang gagaling ang mga mali at hindi totoong mga impormasyon. Gaya ng sinasabi ng mga obserba dyan sa social media. Marami ng mga pahayag na hindi totoo. Sa KOJC, ng presidente, wala namang armadong pumasok doon. Kitang-kita naman na meron. Hindi ba fake news yun? Sabi ng presidente, walang jurisdiction na ICC. Walang jurisdiction, pero pinaresto niyo si Presidente Duterte. Maraming mga sinasabi na talaga taliwas sa katotohanan. Nasabihin mo na bumaba ang bilang ng kriminalidad, di ba fake news yun? Sabihin mo kontrolado mo ang peace order, fake news. Sabihin mo maganda ekonomiya natin, fake news din yun. Maraming fake. Kaya huwag na kayo magbato ng putik kapag bumabalik ang putik sa mga mukha nyo. Nagreklamo. Masakit yun bumabalik yung putik sa pagmumukha nyo. So, bago natin puntahan si Claire Castro. Ito po, isang halimbawa ng isang fake news mga kababayan natin. No? Dahil galing po ito sa kanilang official website kung saan, pinatong na nila si Bongbong Marcos dyan, mga kababayan po natin. At the same time, itong bumbero, so halata po masyado yung kanilang edit. Diba yan ay isang fake news na sinasabi nyong nandyan mismo si Marcos Jr. sa loob. Pero hindi naman siya umapak diyan. Nandun siya sa labas. Okay, alam natin, nakita natin yan. Pero yung pumasok sa loob, fake news kasi edited ang picture na yan. No? Naalala ko tuloy mga kababayan po natin, yung nangyayari doon sa PCISO, kung saan nag-edit po sila ng picture na nanalo. Pero edited pala yun mga kababayan natin, pinatong lang. Okay, so puntahan natin. Sino kayang unahin natin? Okay, sino kayang unahin natin dito mga kababayan po natin sa dalawa? Yun na nga po, nakakalungkot dahil mismo ang Vice President, ang Vice Presidente, ay nagiging paulit-ulit na source ng fake news. Anli. Alam na natin, katulad na sinabi ni Ms. Maricel, maliwanag na po ang ating sinabi patungkol dyan. At kayo po mismo, mga taga-media, ay naintindihan na po ito. So nakakalungkot na ang Vice Presidente ay hindi po naiintindihan ang ating sinasabi. So nagiging source of fake news na po or disinformation ang ating Vice Presidente at hindi ito maganda para sa kanya bilang pangalawang nakakataas na leader ng bansa. Marami na rin po siya nabanggit patungkol sa fake news, patungkol sa Pangulo, patungkol sa First Lady, patungkol na rin sa bigas na sinabi niyang maaaring pagkain lang sa baboy. So, alam niyo, kapag sinasabi kasi ni VP Sara, mga kababayan po natin, may lehitimong patunayan at ebidensya. No? Siguro sa kanilang pagiging pinsan ni Franz Castro, kita kasi sa pag-uugali at sa pagmumuka. Garbage in, garbage out silang dalawa. So, kaya magpinsan. And of course, yung claim ni VP Sara, dyan kay Bongbong Marcos, kay Tambaloslos, kay Lisa Tanas, lahat po yan ay alam at may ebidensya si VP Sara. Kaya huwag mo sabihin fake news yan, baka isampal VP Sara sa pagmumukha mo. And again, nakakalungkot talaga kung ang nagpapakalat ng fake news mismo yun nasa gobyerno natin. Kagaya ng binanggit, ang naunang video na pinalabas natin ni Attorney Salvador Panilo, flood control, ang issue sa QGC, yung kriminalidad at droga, sinasabing bumababa na, pero hindi naman ito nangyayari dahil talamak pa rin ang krimen ngayon
laganap naman yung mga snatcher, laganap naman yung mga addict. So, kabaliktaran ang sinasabi ng gobyernong ito. And of course, yung issue rin kay Atty. Harry Roque, mga kababayan po natin. Puntahan muna natin ito. Okay? So, ito, no? Sinasabi nila si Atty. Harry Roque ay na-deny daw po yung asylum ni Atty. Harry Roque sa Netherlands. So, sinasabi ni Atty. Harry Roque na hindi totoo yan. At sa totoo lang, nagkaroon nga po siya ng ID ngayon, mga kababayan po natin. Napatunay na on the process po yung kanyang asylum dito po sa the Netherlands. And sabi ni Atty. Harake, from resignation, reset, reshuffle, to strict review. Then what is next? Sa bagay, pambansang sinungaling, number 1 sinungaling. So, ang tinutukoy niya, no, ay ang gobyerno ni Marcos Jr., mga kababayan po natin. And puntahan din po natin ito mamaya kay Senator Bato de la Rosa. Pero unahin muna natin itong sinasabi ng tagapagsalita ng House of Representatives patungkol sa issue naman ng fake news. Tanong ko lang po, dito sa paglaban ng fake news, paano po natin tututukan yung mga panukala sa paglaban sa fake Tingnan mo yung pagmumukha niyo. news? And I'm asking this kasi recently lang, mismong isang senador, si Senator Bato de la Rosa, ay nag-share nga din ng isang AI-generated content na against sa impeachment, wherein si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong nasabi niya na isang worrisome to, na isang pampublikong official pa yung nag-share ng video na may AI content, and even si House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bucoy, sinabi nga din niya na kumbaga he's propagating alay sa panig po ng liderato ng Kamara. Ano po masasabi nyo rito? At doon din update sa paglaban sa fake news. Bilang mga opisyal ng bayan, may tungkulin tayong lahat na magtaguyod ng katotohanan. Dapat Sana all katotohanan. Ay ilabas nyo na yung open the book nyo na dyan. Accountability and transparency. At para sa katotohanan, inimbestigahan nyo lahat na confidential fund. Total katotohanan, di ba? Ba't di nyo ilalabas? Sino talaga ay nakatanggap ng ayuda? Bakit hindi nyo ilabas yung mga listahan? hindi sa atin ang gagaling yung pagpropagate ng mga peke at Okay. maling impormasyon katulad ng mga post sa social media, whether that is mga intriga, hinira, paratang, or AI-generated content. No? Nakakalungkot pag public official pa ang gumagawa nito dahil nasa posisyon ang isang public official para Galing magsalita, no? ma-steer ang public sentiments, ang pananaw ng tao, at also bilang ehemplo din sa mamamayan. Kaya nga dapat maging responsable tayo. Hindi ito hindi lang to irresponsable, kundi delikado para sa mga opisyal ng bayan na nagpo-propagate at inahayaan ang mga fake news at disinformation na lumalaganap. Ngayon, ano ang dapat natin gawin? Katulad dun sa naging rekomendasyon ng TRICOM on fake news and disinformation, sana maituloy ito sa 20th Congress. Di ba? So may connection pa rin yan, mga kababayan po natin. So gusto nila pala ngayon na ituloy po itong TRICOM, no? So alam natin na meron namang maganda sila doon na gustong mangyari, no? Pero ito kasi is parang gusto lang patahimikin yung mga taong nagsasalita. At ang gusto nila palabasin, sila lang po yung tama. At siyempre gagamitin na naman nila yung kanilang power to contempt pagdating po dito sa 28th Congress. Again, mga kababayan po natin, galit na galit po sila dito sa scenario ni Senator Bato de la Rosa. Pati itong mga kaliwa ngayon, no? Mukhang obvious po na kasama po sila sa mga propaganda, no? Kung paano po nila banatan po itong si Vice President Sara, mga kaalyado, no? Sa mga pagpapakalat ng mga propaganda. Pero alam natin, mga kababayan, bago natin puntahan si Senator Bato, nakaraan lang ay inilabas po, no, ng isang lehitimong isang research, no, yung patungkol po sa kanilang na-discover na yung nagpapakalat pala ng mga malisyosong report patungkol kay Vice President Sara ay isa palang AI generated gamit po yung ChatGPT, kung saan na-discover na isang anak ng bilyonaryo yung nagmamanage ng isang PR firm
na panay po yung pagpopromote kay Bongbong Marcos at panay naman na demonetize, no, kay Vice President Sara, at sila pala yung nagpapauso ng salitang piyuna. I don't know kung puset or piatos, baka sila rin po yung nagpapalabas, pero yan po is tahimik yung Malacanang. Diyan po sa, yan is EI din po yan, di ba? Pero dito kay Senator Bato de la Rosa, galit na galit sila, pinalaki nila ang issue. Pero doon sa isiniwalat, no, at sinabi nga ni BP Sara na marami pa siyang alam na mga PR firm na nagpapakalat ng fake news. Kumbaga itong mga gumagawa ng troll farm, no, inabisto nga. Pero tahimik sila doon, no? Titingnan natin kung magkakaroon ng TRICOM, ipapatawag nila itong si Tangko na ito, isang anak ng bilyonaryo, no, na may-ari nitong PR firm kung saan ay sumisira po kay Vice President Sara at nagpo-protect dito kay Marcos Jr. And palagay natin, no, itong mga nasa likod ng paninira kay BP Sara, hindi po ba funded ng mga ambisyoso at gustong tumanggal sa kanya, sumira sa kanya para sa 2028 national election? Simple, automatic, you know, ganyan talaga ang kanilang purpose. And ito ngayon, tingnan nyo itong mga kaliwa, no, itong mga kritiko ng Duterte na wala namang naitulong sa ating bansa. Sabi niya dito, kung hindi daw marunong gilate si sapi ng Facebook video, paano na kaya kapag ebidensya ng isang kaso? Siya, pulis yan, Senator Bato, napakagaling na investigador niyan. Hindi niya pwede sabihin na patungkol sa kaso dyan. Siya, di ba? Siya nga yung inaakusahan na di umani ng re-recruit na mga kabataan para umakyat sa bundok at makikipaglaban sa gobyerno, no? And Senator Bato yan yung nag-imbestiga. Kaya ganon din ang galit nitong si Raul Manuel kay Senator Bato de la Rosa. Kasi ilang bisis na po yan siya ibinulgar o nabisto, mga kababayan po natin. Ngayon, inihingi nila na si Senator Bato daw ay mag-inhibit, no? Mag-inhibit daw bilang senatorial judges. Kaya isa lang yung sagot ni Senator Bato sa kanila, mga kababayan po natin, no? Na siya nga ang congressman daw na bisibisihan, pero walang pakialam, hindi sumasagot doon sa reklamo ng kanyang miyembro na humihingi po ng hustisya pagkatapos ginahasa daw po ng isang miyembro nila. Ayun, totoo yan, binalita na po yan, mga kababayan po natin, na isang miyembro ng Kabataan Party List ay ginahasa ng isang mataas na opisyal ng Kabataan Party List. So tahimik po sila, tahimik po yung mainstream media dyan, tahimik po si Claire Castro, tahimik po yung tagapagsalita ng House of Representatives. Sila, tahimik po sila, no? And yung mga pagpapakalat po nila ng disinformation, yung pagpapakalat po nila ng propaganda against kay Vice President Sara. Itong nakatutok lang sila sa impeachment ni VP Sara, doon sa confidential fund ni VP Sara. Samantala, marami po yung may confidential fund na mas maanomalya at kung ilalabas din po nila sa publiko kung yung pinaggamitan. So, sigurado, no, lalabas talaga na nandun yung may mga corruption. Pero kay VP Sara po, mga kababayan, halata kasing ito po is propaganda lamang at gusto lang po nila diinan itong si Vice President Sara. Kaya lahat na lang nasasabihin ni VP Sara, ano pa ba yung mga asahan natin? Lagi nilang sasabihin na yan po ay fake news. Lagi nilang sasabihin na yan po ay hindi totoo. So, yan lang. Pero kung kay VP Sara, no, paninira kay VP Sara, tahimik sila. Bakit? Malaki kayang posibilidad, no, na sila yung nasa likod ng paninira kay VP Sara dahil sa kanilang pag-ambition na maging president, no, pagdating ng 2028 national and presidential election. Tingnan natin, mga kababayan, no. Kaya tama lang na mayroong kagaya po nitong Attorney Salvador Panilo, no, na nagbubulgar sa kanilang kasinungalingan. Reklamo sila ng reklamo ng fake news, pero ang totoong source ng fake news ay sila naman. Yun, kayo na po bahala, ano. Alam natin yung ating mga viewers is matalino na ngayon at alam na po kung sino yung dapat paniwalaan at kung sino talaga yung nagpapakalat ng mga kasinungalingan, mga kababayan natin. Siyempre, pag against sa kanila, ay sinungalingan, fake news yan. Okay? Maraming salamat at yan na muna yung ating panibagong update. Huwag kalimutan mag-like and share sa video ito.